Hi guys! At ngayong araw guys, ito na nga yung pang 4 days natin na pagta-travel dito nga sa British Columbia. At ngayong araw nga, pupuntahan nga natin ay ang downtown ng Victoria. Dito pa nga lang sa biyahe namin ng downtown, kahit nga nasa sasakyan pa lang kami, kitang-kita nyo na nga yung ganda nitong downtown nila dito. At isa pa nga rin sa maganda, ay maganda nga ang panahon ngayon at hindi nga masyadong malamig. Kaya naman tamang-tama nga yung araw na to para maglakad-lakad dito nga sa downtown ng Victoria. Kita nyo nga kalangitan ang ganda at color blue nga talaga. At isa pa nga rin nagpaganda dito sa British Columbia ang linis nga ng kapaligiran nila dito. At kung nakakita na nga kami ng parking nag-start na nga kami maglakad-lakad. Medyo pahirapan nga lang ang paghanap ng parking dito, kaya naman kung pupunta kayo dito, agahan nyo nga. Pero kami nga kahit nga maaga na kami dumating dito, talaga naman nahihirapan pa nga rin kami maghanap ng parking space namin. At ang napagparkan nga namin medyo malayo nga dito sa may pupuntahan talaga namin. Dahil nga dito hindi ka basta-basta pwede magpark lang kung saan-saan. Dahil baka pagbalik mo wala na din sasakyan mo at na-tow na nga. At tulad nga ng sabi ko, maganda nga ang weather ngayon, kaya naman in-enjoy na nga namin ito at naglakad-lakad nga talaga kami ng bonggang-bongga. At habang naglalakad-lakad nga kami, ito nga si Dudong, sinabi ko na sasabit yung camera parang walang pakialam. Tinali nga namin doon sa stroller yung camera at siya nga yung may hawak nito at siya nga yung nagtutulak. Sabi ko nga pagka ayan nabaksak o nabasag, palitan niya. Ang sabi ba naman dahon lang daw yung natatamaan at yung huli nga, yun na nga sanga na nga yung natamaan ng camera. Kaya naman na yun at hinawakan na nga niya at baka nga mabaksak pa. At habang naglalakad-lakad nga kami, ang dami namin nakikita o mga nasasalubong na may mga daladala nga na luggage. Kaya naman pala dito nga meron palang daungan ng ferry dito. At iyon nga mga galing yata sa US kung di ako nagkakamali. At nakalimutan ko na nga kung ano yung sinabi ni Dudong na state kung saan nga galing yung mga biyahera na to. Kita nyo nga dun sa kabilang kalsada ang dami nga nila at dun nga yata yung daungan talaga. At dito nga pinag-uusapan nga namin kung saan nga lugar yung dati namin pinuntahan. Dito nga pagpunta namin dito sa British Columbia pangalawang beses na nga namin ito. At dyan nga ako ipupunta dahil isa nga ito sa mga tourist spot dito nga sa may downtown na Victoria. At nung natapos na nga kami doon at nag-picture-picture lang, naglakad na nga kami para naman sa susunod na pupuntahan namin. At ang next nga na pupuntahan namin ay para naman sa mga bata. At panigurado ito nga pupuntahan namin ay mag-enjoy sila. At hindi lang yun, marami nga rin silang matututunan. Dahil nga ang next na pupuntahan namin ay marami silang makikita mga bago. At yung mga makikita nga nila dito, hindi nila basta-basta makikita kung saan-saan lang. At dito nga iyan sa may Royal British Columbia Museum. At pagpasok pa nga lang namin, kita nyo naman yan, siya lang nga nitong kotse na to. At dito nga yung mga bata ay may hawak-hawak nga silang disc na pagka tinap mo lang yung disc ay may play-play na nga na music. At ganun nga rin dito, itatap lang nila yung disc na hawak nila at mag-play na nga yung mga music. Kaya naman talagang na-enjoy nga nila dito at talaga naman bagong experience nga ito para sa kanila. At dito nga sa stage na to, pinakit ko nga ito magkakapatid at sabi ko nga, bibidyoan ko sila para kunwari nagko-concert nga sila. At pagkayari nga dun sa mga music, dito naman nga yung mga history naman. Ang sabi nga dito Back to the Future. Kaya naman ang makikita nyo nga rito parang yung mga pa-dinosaur na.
O diba sabi ko sa inyo, ipa-dinosaur na nga dito. At dito nga may makikita nga kayo na malaking mammoth. Ewan ko kung tama nga ipagkakabigkas ko, pero ito nga yung tawag dito sa malaking hayop na to. At dito nga makikita nyo yung mga bone nga nitong mammoth na to. Pero alam nyo ba guys, hindi nga makapaniwala na totoo pala talaga to. Kasi sa totoo lang hindi nga talaga ako naniniwala sa mga dinosaur. Ito nga mga bone na to talagang bone nga ito nung mammoth nga at nahukay nga ito. At natatandaan ko nga, meron nga rin kami napuntahan ng mga dinosaur naman nga yung mga nahukay. I mean, mga bone ng dinosaur. Kaya naman simula nga noon, naniwala na nga talaga ako na may dinosaur talaga. Dito nga sa museum na to, pag pumasok ka nga, parang iba-ibang dimension nga yung mapupuntahan mo. At dito naman nga, para ka nga nakapasok nga sa gubat. At ipapakita ko nga sa inyo yung paligid nga nito. At kita nyo naman nga, para ka nga naman talagang nakapasok nga sa gubat. Ang susunod naman nga dito para ka naman nga nakapunta nga sa beach. Ang galing nga ng pagkakagawa nung sa beach na to para nga talagang nasa beach ka. Yung tipong pag nagpa-picture ka talaga naman mapapagkamalan nga na nasa beach ka nga talaga. Pati nga rin yung mga bato-bato at pati nga yung mga kahoy parang talagang tunay. At yung susunod naman nga, ito nga yung pinaka-paborito ko nga dito. At ang tawag nga dito is Old Town New Approach. Dahil nga pagka pumasok ka dito para kang nag-time travel. Dahil nga pagpasok mo dito, ang makikita mo talaga naman nga para kang bumalik sa unang panahon. At ito nga, tingnan nyo, ito nga yung sinihan nung unang panahon. Hindi ako sigurado kung anong year ba yung mga ganitong klase ng sinihan noong unang panahon. Pero pagka talaga pumasok ka dito, ma-amaze ka talaga at ang ganda nga naman talaga nung town na to. Ang galing talaga na pagkakagawa nila dito. Kaya naman hindi talaga namin sinayang yung pagkakataon at ang dami nga namin talagang picture dito. At talaga naman sinulit namin kada sulok nga nitong lugar na to. At pagkayari nga namin dito sa museum, lumabas na rin kami agad at meron nga naman kaming susunod na pupuntahan. At eto nga nakakatawa dahil ang pupuntahan namin na susunod akala namin malapit lang. Ayun pala sobrang layo. Hindi na rin kasi advisable na magsasakyan pa dahil nga pagka umalis ka dun sa parking spot mo, mahihirapan ka na naman kumuha ng bago. Pero alam nyo ba habang sa kalagitan nga ng paglalakad namin na to, talaga naman nagsisi nga kami. Yung tipong gusto mo na nga bumalik at kunin na nga lang yung sasakyan. Alam nyo ba guys, ito nga paglalakad namin na ito nga yung tipong tunog ng tunog nga itong aming Apple Watch. Dahil sa sobrang haba nga na nilalakad namin, talagang tunog siya ng tunog. At ito nga habang naglalakad kami, ito nga nakita nga namin yung sinasabi ko sa yung ferry line. At ito nga yata yung terminal na yon. Sabi nga namin ni Dudong kung alam lang namin na may ganito pala dito, sana nag one night kami sa US. Pero eto nga guys, habang naglalakad-lakad nga kami, papunta sa susunod namin na pupuntahan, nakita nga namin tong view na to. Kaya naman kahit papaano, napawi nga yung pagod namin. At sa wakas nga, sa haba ng lakad, nakarating na nga kami dito sa may Fisherman Wharfs. At ang una nga namin pinuntahan dito is sweets dahil nga talagang naubos ang lakas namin sa paglalakad. Hinanap ko nga rin itong mini donut na to dahil nga nakita ko nga sa may black app na ito nga daw sobrang sarap nga dito. Kaya naman nga nung nakita namin to at meron mga rin palibreng pre-taste, talaga naman nga tinikman nga namin. At talaga nga naman hindi fake news dahil sobrang sarap nga ng mini donut nila dito guys. Kaya kung mapupunta nga kayo dito, must try nga yung mini donuts nito.
At alam nyo ba guys, ang nakakatuwa ay isang matandang lalaki yung nagtitinda nga rito at siya nga lang din ang gumagawa ng mini donut niya. Kahit nga yung mga bata talaga ay talagang nagustuhan nga nila to. Ito nga rin muna una namin binili dito, pampawala ng gutom at maya-maya nga ay kakain na lang din kami ng lunch. So sobrang sarap nga ng donut na to kahit nga katatapos lang namin mag-lunch, bumuli pa nga kami ulit. At pagkabili nga namin ng donut, habang naglalakad kami kumakain, naglibot-libot na rin kami. Naglibot-libot muna kami dahil hindi pa rin naman namin alam kung saan nga kami kakain ng lunch. At eto nga guys, habang naglalakad-lakad nga kami, noon ko lang nalaman na ito palang lugar na to, may mga nakatira rin pala dito. Ito nga mga madadaanan natin na to, dito sa may bandang likod, mga bahay pala to. At ito nga ay nakatayo nga sa dagat. Ay guys, pasensya na kayo kung may maingay dito nga sa may tabi ko. Meron kasing madadla na bata rito, nakakagising lang. At kita nyo naman niya, maririnig nyo, parang ginagaya niya ako. Anyway guys, sa tara nga, sasama ko kayo dito nga sa paglilibot natin sa may Fisherman's Wharfs. Nakakabulol naman yung pangalan ng lugar na to. At pagkayari nga namin maglibot-libot doon, pumunta na nga kami kung saan nga kami kakain ng lunch. At dito nga sa lugar na to ay talaga namang sikat nga yung kanilang fish and chips. Gusto nga sana namin pumesto doon sa may mga umbrella, kaya lang punuan nga. Pero okay na rin naman dito sa loob dahil ngayon may mga bata kaming kasama para nga hindi mabilad sa araw. Pati nga rin pala yung mga tindahan nila dito o kainan mga nakalutang nga rin sa dagat. At eto na nga, dumating na nga yung pagkain namin at syempre hindi mawawala ang picture-picture. At nung nakita ko nga yung serving ng pagkain nila dito, guys, sobrang laki ng serving nila dito. Kung alam nga lang din namin na ganito kalaki yung serving nila, hindi na nga kami nagtigi-tigisan ng order. Kasi alam nyo ba guys, hindi nga namin naubos yung pagkain namin. Pero syempre, sinarod pa rin naman namin ito. In fairness, legit naman at ang sarap nga ng pagkain nila. Lalo na nga pagkabagong luto at crispy pa nga ito. At nung nakayari na nga kaming kumain, dumiretso naman kami sa susunod naman namin ng pupuntahan. At dito nga iyan sa may Malahat Skywalk. Isang aring nito sa mga tourist spot na pwede niyong puntahan pagka nga pupunta kayo dito sa may Victoria. Pagkapasok nyo nga rito, medyo maglalakad pa nga rin kayo ng medyo mahaba bago nyo nga marating yung pinaka talagang skywalk. Maya-maya nga lang, ito na nga, nandito na nga kami. Kung matatakotin ka nga sa heights, okay pa rin naman sa iyo to.
Dahil hindi mo naman makikita yung nasa baba. Basta lumakad ka lang sa gitna at huwag ka nga lang dudungaw. At ipakita ko nga sa inyo kung gaano nga kataas itong aakitin nga natin. At hulaan nyo nga guys kung ano yung metal na yan na nakapaikot. At eto na nga, nandito na nga kami sa may pinakataas. Kita nyo naman guys, kahit nga ako nagbibideo, hindi nga rin ako makatingin dyan sa baba. Pakita ko sa inyo yung itsura ko habang binibideo ko nga ito. Kasi sa totoo lang kahit ako natatakot nga rin talaga ako. Pero guys, tingnan nyo naman nga yung view pagka nandito na nga kayo sa taas. At ito nga mga anak ko talagang hindi naman natakot. Meron nga ditong parang net. At dito nga pwede nyo nga itong lakaran at makikita nyo nga yung pinakababa. Mga hindi talaga natatakot. So dito sa may Malahat Skywalk, ibibigyan ko nga ng review. Kasi guys, sa totoo lang, nating special naman talaga dito sa may skywalk na to. Dahil maglalakad ka lang at paikot-ikot ka nga lang, naglalakad hanggang marating mo nga yung pinakataas. Kumbaga kung tatanungin ako kung babalik ba ako, ang sagot ko hindi na. Pero okay na rin naman siya for experience, pero again, kung babalik pa hindi na nga. At eto nga guys, ipakita ko nga sa inyo yung tinatanong ko kanina kung ano nga yung metal na nakapaikot dito. At ito nga guys, slide. Kung gusto nyo nga na mas papadali yung pababa nyo, pwede nga kayong mag-slide dito. At kung nagutom nga kayo, nauhaw after nyo umakyat at bumaba, meron nga rin kayong mabibilan dito. At pagkayari nga namin doon, pumunta na nga kami dito sa may signage nila. Syempre, hindi pwedeng mawala ang pag-picture-picture. At yun lang naman guys. See you on my next vlog. Bye!